Pwede po bang tumayo tayong lahat para sa pagbasa po ng salita ng Panginoon? Buksan po natin ang ating mga Bible sa awit o Psalm 63, verses 5 to 11. Pero 5 and 6 lang po ang babasahin natin. In verse 5, I will be fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. 6, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, makakaupo na po tayo. O dakilang Diyos, samahan mo po ang iyong lingkod sa pagpapahayag ng iyong salita sa gabi na to. At tunay nga po, Ama, na ikaw po ang magbigay ng katalinuhan at karunungan sa iyong lingkod. Buksan mo po ang puso't isipan ng iyong mga anak na makikinig at ma-absorb po ng bawat isa ang salitang ibinigay mo sa gabi na to. Salamat po sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabihin mo nga po sa katabi mo na, masaya ka ba sa gabi na to? Parang wala naman kayong katabi. May katabi kayo sa kanan, sa kaliwa. Sige po, sabihin nyo, masaya ka ba? Yan. Tanungin nyo naman po siya ngayon, paano mo kausapin ang Panginoon? Paano? Sumagot po ba? Paano natin kinakausap ang Lord? Paano nga po ba? Gaano natin gustong magtagumpay sa paglapit sa Diyos? Gaano po ba nyo gustong magtagumpay? Papaano po ba nyo tawagin ang Holy Spirit to be with you kapag kayo nagpe-pray? Paano nyo po hinahanap ang presensya ng Panginoon kapag kayo ay nananalangin at dumudulog sa Diyos? Paano nyo po napagtatagumpayan yung oras ng inyong pananalangin? In Exodus 33:18, Moses said, "Now show me your glory," sabi ni Moses. Tayo po, minsan kapag oras na po ng pananalangin, napakaraming, hadlang. Ano-ano po yung hadlang kapag mananalangin na kayo? Antok. Ano pa? Ano daw? May nagpapatimpla ng kape. Hindi ako yon, Ate Opel. Okay. Tapos, ano pa ang hadlang? Kapag gusto nyo lang mag-pray, oras na ng pananalangin nyo, at may mga hadlang. Napapansin nyo po yon? Ano pa po ang mga hadlang? Cellphone. Ayan. Itapon ng cellphone. Amen daw. Ano pa po ang mga hadlang? Marami pong hadlang. Kapag gusto mo nang mag-pray, nandong inaantok ka na, nandong kung ano-ano iniisip mo yung babayaran mong bills, iniisip mo kung may ulam kayo mamaya. Ano pa? Iniisip mo marami kang labahin. Sa mga lalaki, anong iniisip kapag magpe-pray na? Ha? May lalaki ba dito? Ano po? Puro babae yung sumasagot para puro nanay yung may mga hadlang Sino hadlang? Sa mga lalaki. Asawa. Sabi ko na nga ba, sasabihin asawa Ate Marlene, pwede mo na pong kutusan, nasa harapan mo. Di po ba? Meron pong hadlang kapag tayo ay dudulog na sa Panginoon. Marami pong hadlang yan na ginawa ng kaaway. O minsan, tayo mismo sa sarili natin. Di ba? Tayo mismo tinatamad. Amen? Pag oras na ng pananalangin, anong ginagawa mo? 5 minutes, magigising ka, mamaya na. Di po ba? Pero salamat po, meron tayong prayer chain group na may oras po tayo magpe-pray. Sa ayaw mo't sa gusto, babangon ka para mag-pray. Lalo na kung ang pinili mong oras, alanganing oras. Di po ba? So salamat po sa mga ganong pagkakataon. At ito po ay nagbubunga ng maganda. Amen? May mga sagot po ito, may sagot ang Panginoon, may tugon.
Ang ating pong pag-aaralan sa gabi na to, the person who seeks God. Hindi po seek na may sakit seeks, yung naghahanap, tama po ba? Naghahanap sa Panginoon. Ano nga po ba yung klase ng tao na to? Hindi daw po ito mga religious mystic who is out of touch with reality. Kapag po ba nagpe-pray kayo, sino yung nasa center ng iyong pananalangin? Putting God in the center of your life gives you balance and perspective in the crisis of life. Ilalagay mo ang Diyos doon sa center. Jesus be the center. God be the center. Hindi po yung ang sentro ng iyong pagpe-pray ay, ano nga bang lulutuin ko mamaya? Ako po kasi, di ba sinasabi ko lagi dati, mahilig po akong mag-pray sa tabi ng rep. Bakit? Mahilig kasi akong magluto. Hindi po ako mahilig kumain, pero mahilig po ako magluto. Kaya ako mag-pray po ako sa tabi ng rep. But putting God in the center of your life, kapag ikaw ay magpe-pray, ilalagay mo ang Panginoon doon sa sentro ng iyong buhay. Tapos, siyempre, makikita mo naman na you will be satisfied kung ano yung nararamdaman mo kapag nakausap mo ang Panginoon. Sa bawat pagdulog po ba natin sa Diyos, nakakausap natin ang Panginoon? Parang iilan lang. Our motives po, kapag magpe-pray, we seek God. At ang gusto natin, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakausap ang Panginoon. Kung ang motibo mo po sa pananalangin ay para makatupad ka lang dun sa devotion, dahil ang mga notebook ng nyo ay titignan ng inyong mga leaders, huwag na po kayo mag-pray. Huwag na kayo mag-devotion. Bakit po? Wala sa puso mo. Ay, baka biglang magsabi si Pastor Ratel, bring your devotional notebook. Magsasabi si Pastor CJ, pa-check ng notebook. Di po ba? When you pray, see to it na hinahanap mo ng harapan ang mukha ng Panginoon. Gusto mo siyang makita. Gusto mo siyang maramdaman. Gusto mong makontento. Di ba? The person who seek God, letter A, has inner satisfaction. My soul is satisfied as with marrow and fatness. Satisfied. Parang may picture ako ng satisfied. Ayan. Ayan yung nagpe-pray. Nahuli na po. Yun na lang satisfied. Ayan. Kapag kumain ka ng paborito mong pagkain, during lunch or dinner, how do you feel kapag satisfied ka? Ano? Sarap, di ba? Parang yun palabas at 7. Di ba? Kapag kumain ka, ako po kasi, hindi ako mahilig magkamay. So, pag nagkamay ako, nagdudumi. Tapos, kumakatas. So, hindi ganyan kasosyal, ganun lang siya. Satisfied ako doon. Kumakain ako, nag-i-enjoy ako. Sabi nila, hindi masarap kainin ng kare-kare nang walang rice. Sabi ko naman, masarap kainin ng kare-kare basta may bagoong. Di po ba? Ibig sabihin, satisfied ka. When you seek God, you must have an inner satisfaction. Ibuturan ng iyong puso hanggang sa marrow mo daw, dun sa mga buto mo, hanggang sa, kaibuturan ng iyong puso at ng iyong mga buto, ng iyong mga joints ng marrow mo, ay nasa-satisfy dahil nakakausap mo ang Diyos. Amen? Kapag nag-pray ka at hindi mo nakausap ang Panginoon, anong pakiramdam? Di po ba may pagkakataon parang hindi mo naman nakausap ang Lord? Amen po ba doon?
Bakit po kaya hindi natin nakakausap? Bakit po kaya kapag dumulog tayo sa Panginoon, hindi laging nakakausap natin siya ng ganun kalalim? Ano po sa palagay nyo? Mababaw. Ano pa? Hindi high tide, mababaw. Nagmamadali kasi may gagawin pa. 'Di ba? Parang yung hinahadali niya yung pananalangin, hindi pa naman niya na-meet yung peak o yung pinaka-rurok ng pananalangin. Kasi nagmamadali siya. Di po ba? Sabi po dito, si David daw po, kapag nagpe-pray siya, he is never complacent. Hindi po siya nasasatisfied, hindi po siya, ano tawag sa complacent? Yung, ang tawag doon sa Tagalog? Ano yon? Yung parang kontento ka na doon. Hindi yung, ay okay na ako, magaling naman ako eh. Pag dulog ko naman sa Panginoon, okay naman. Hindi po ganon, hindi po siya complacent. Sabi po doon sa James 4:8, fight against spiritual complacency. Paglabanan mo to. Huwag kang masatisfy na kung mo naupo ka, nanalangin ka, o lumuhod ka, o nakahiga kang nanalangin, kahit anong posisyon ka nanalangin, hindi mo nakausap ang Diyos, huwag kang titigil. Huwag kang maging kampante. Ay, narinig naman ng Diyos yung prayer ko eh. Opo, narinig ng Diyos. Wala naman po ako sinasabing hindi narinig ng Diyos. Pero huwag kang magpakakampante. Baka nasa ceiling lang o nasa kisame ang panalangin mo. Inagaw ng kaaway, na-snatch ng kaaway. Bakit? Kasi complacent ka, yung, okay lang. Nasabi ko naman sa Lord. Totoo, nasabi mo. Nakarating ba sa Lord? Si David, hindi siya nasatisfy. Gusto niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso at ng kanyang maranasan niya yung satisfaction while talking to God. Na yun po yung gustong-gusto niyang gawin. Hindi po niya sinabi na, ay hindi okay na ako. Wala pong okay. Di po ba? Even in the middle of calamity, yung pong mga kaklase ko nagsisipag-message, please pray for us, tumataas na naman ang tubig. Siyempre, kinakabahan din naman ako kasi bumaha din sa amin. Di po ba? Kapipintura lang ni Kuya Manny, bumaha na. Di po, ganun po. Pero, okay lang, wala naman po akong control dun eh. Pero nagpapapray sila. Bakit sila nagpapapray? Alam kasi nila na ang Diyos lang ang makakapag-control ng kahit anong bagyo. Amen? Hindi sila nagpakakampante. Okay lang, sanay na kami sa baha, sanay na kami sa high tide. Di po ba? Nung wala pa pong bubong yung second floor, nagpe-pray po ako, pusa ng umulan, Lord, kasi mababasa yung bahay. Sabi po ni Joshua, ang galing mo, umuulan sa Bulacan, dito sa Kalumpit, hindi umuulan. Kasi nga po, yun ang prayer ko. Yun ang gusto kong mangyari. Yun ang panalangin ko sa Panginoon at hindi po ako tumitigil. Lord, wag mo pong paulanin. Lord, wag mo pong paulanin. Di po ba? Kapag po hindi natin alam kung paano tayo lalapit sa Diyos and we are not satisfied doon sa paglapit natin, pilitin po natin na makontento po tayo sa presensya ng Panginoon. Maranasan natin, ma-enjoy natin. Hindi po kapag lang tayo lalapit sa Panginoon ng ganong karubdob kapag may problema tayo. Kahit po masaya ka, lumapit ka sa Panginoon ng ganon kalalim. Hindi yung pag may problema ka lang, tapos sasabihin mo, Lord, ba't ko ito naranasan? Lord, ba't mo naman pinabayaang magkaganito ako? Nag-pray ka ba during your time na masaya ka? Nag-pray ka ba nung binigyan ka ng blessings? Nag-thank you ka man lang ba sa Lord? Usually, nagpe-pray tayo kapag maraming problema. But gawin po natin tong habit or practice na kahit masaya ka, kahit wala kang, ano tawag doon? Yung buhay mo ay so much blessed, pray. Let your soul be satisfied. Huwag ka pong makakampante. Ay, binibless naman ako ng Lord eh. Okay na yon.
No, hindi ka po dapat makampante. Sabi ko nga, pagkatapos mong kumain ng paborito mong pagkain, you are satisfied. Ano paborito niyong food? Sino may paborito? Ano daw? Kare-kare. Sino may paborito ng masarap na pagkain? Lahat naman tayo, di ba may gusto tayong pagkain. Pagkatapos mong kumain, kumusta, di ba yung katawan mo, lalapad, lalaki, hindi ko sinasabing si Mark yon. Tapos, masasatisfy ka. How about your spiritual life? Nasasatisfy ba siya? Pinapakain mo ba? Ang laki-laki ng katawan mo, tapos yung espiritu mo ang liit-liit. Why? Kasi complacent ka na. Okay naman, nag-pray ako. Lord, thank you for this food. Amen. Lord, thank you for the blessings. Amen. Lord, bakit ako may problema? Nanalangin ka ba? Di po ba? Ang tanong, gaano mo hinahanap ang Panginoon during your time of blessings and the time of your problem or natural calamities? Paano mo hinahanap ang Panginoon? How do you seek God? Paano? Yun po yung mahalaga. You have an inner satisfaction when coming in the throne of God. Dapat may inner satisfaction ka, nasasatisfy ka. Hindi pwedeng yung espiritu mo lousy, tapos yung physical body mo, ang lakas-lakas mo kasi kain ka ng kain ng mga pagkain pang physical. Pero yung spiritual life mo, hindi mo sinasatisfy. Di po ba? Kailangan sinasatisfy mo yung espiritu mo. Kaya hahanapin mo ang Diyos ng buong puso. Hindi ka pwedeng maging kampante. Wala naman akong problema ngayon na mabigat. Okay na. Ako po, kahit nasa office, kapag po may prayer ako na alam ko sinagot ng Panginoon, tatakbo ako sa CR. Then magpe-pray ako. Magpapasalamat ako, magtatatalon ako sa CR. Hindi po yun mali. Wala po ako nakikitang mali doon. Kasi, nagte-thank you ako sa Lord dahil may tinugon siyang panalangin. Yung pong sinabi ni Teacher Lizelle tungkol sa JR ka, hindi po madali ang pinagdaanan ng JR ka. Ang dami pong problema ang pinagdaanan. But still, God is good. Sumusuko na nga po kami noon Ayaw na namin. Pero sabi ng Panginoon kay Pastor, sige lang. Laban. At nagtagumpay po. Dahil ito po ay hindi nagpakakampante sila pastor o kami sa pagpe-pray para sa JR ka. Hindi po kami nagpakakampante na okay lang, mawala na school na yan, okay lang yan. Walang problema. Pero hindi po ganun Ayaw namin maging kampante sa lahat ng bagay. Gusto po namin hanapin lagi ang Panginoon and be satisfied with what God will give us. Di po ba? Kung ano yung ibibigay ng Panginoon, maging satisfied po tayo. Tapos wag po tayo magpakakampante. Pangalawang bagay po, has inner joy. My mouth offers praises with joyful lips. Sabi pong ganon. In the shadow of your wings, I sing for joy. Ano po ba yung buka ng bibig mo? Ano yung lagi mong sinasabi? Lagi mo nalang sinasabi, ano bang buhay to? Hirap na ako. Kung ano daw po yung kino-confess nyo, kung ano yung sinasabi nyo, iyon ang nangyayari sa inyo. Bigat na bigat kayo lagi. Parang walang ginawa ang Lord sa'yo. Nasaan yung inner joy na galing sa Panginoon? Ang sabi po, my mouth offers praises with joyful lips. Magpupuri ako sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay ko, dahil meron akong inner joy na galing sa Lord. Di po ba paglalapit ka sa Panginoon, pag mag-uumpisa ka mag-pray, ang daming hadlang, ang hirap ng battle. Pero pag sanay ka na po,
yung battle na to, hindi na ganun kabigat eh. Wala ka nang, kaya mo na siyang tapakan. Kaya mong sabihin na victorious ka, mananagumpay ka, kasi sanay ka nang mag-pray. Sanay ka nang maghanap ng mukha ng Panginoon. Pero pag hindi ka sanay, ang bigat. Diba? Parang, ay, antok na lang ako, tulog na lang ako. Ay, tamad na ako, ayoko na. Pero may binigay na weapons ang Panginoon. Use your mouth to offer praises with joyful lips. Kumanta ka kahit hindi ka singer. Kahit pa magham ka lang. Kahit mali-mali, kung wala naman nakakarinig sa'yo, okay lang. Basta napapurihan mo ang Diyos. Amen? Mag-start ka mag-pray, mag-worship. Kapag kasi yung inner joy nandito yan eh. Pag hindi mo siya ni-release, ano mangyayari? Mas stuck lang siya dyan. Pero pag siya ni-release mo, binuksan mo yung iyong bibig, nagsimula kang mag-worship sa Lord, ay, napakadaling mag-pray. Napakasarap dumulog sa Panginoon. Pero pag hindi mo yun ginawa, kahit po wala kayo sa worship team, pwede po kayong kumanta. Pwede nyo pong sabayan yung mga tugtog. Kasi doon ka po lalo malilift up yung spirit mo. Lalabas yung joy deep in your heart. Ilalabas yan, natural na lalabas yan. Pero pag hindi mo siya ginagawa, anong lalabas? Wala. Diba? Eh magbuka lang ng bibig kapag nagpe-pray, tamad na tamad ka. Tapos sasabihin mo, Lord, ba't di mo ako sinagot? May sinabi ka ba? Sabi mo, Lord, ba't hirap na hirap ako? Sinabi mo ba sa Panginoon, i-unload niya yung problema? Hindi. Tapos sinisisi mo ang Lord. Di po ba? Sabi po, in the shadow of your wings, I sing for joy. Kaawit ako. 63:7 po ito. Aawit ako ng may kasiyahan sa Panginoon. Ang pag-awit po is a way of prayer. Ito po ay panalangin sa Panginoon. Kapag po nagpo-praise and worship tayo dito, tapos nakikita namin na yung mga tao, sabi, ang saya-saya nung kanta, tapos ganun-ganun lang sila. Nakakalungkot po, masakit sa puso. Kami nag-practice, nagpakahirap, hindi naman po sa pag-ano. Tapos pag ibabagsak mo yung kanta sa mga tao, para mag-flow yung spirit, hindi mo makita yung joy sa puso nila. Hindi nga sila makapagtaas ng kamay eh. Hindi nga makakilos eh. Luwa na yung mga litid ng song leader at ng mga backup, ang tao, ang kongregasyon, na parang nanunood lang. Di po ba? Yung inner joy po, nandito yan sa puso. Papaano siya lalabas kung hindi mo siya ibubuka ang iyong bibig at mag-o-offer ka ng praises sa Panginoon? Kahit po hindi sabihin ng song leader, taas po natin ang ating mga kamay. Hindi po tayo robot. Pwede po tayong sumabay. Buti pa nga po si Lucas, talagang ang galing-galing po niyang mag-worship tumapadyak-padyak pa siya. Di ba tayo nahihiya sa bata? Di po ba? Like David, our joy is not based on the circumstances around us. Hindi po nakabase yung kasiyahan natin, yung inner joy, doon sa nangyayari sa paligid natin. Kapag malungkot ang atmosphere, malungkot ka rin. Kapag inaantok kayo lahat, inaantok na rin ang preacher. Kapag ayaw niyong mag-worship, ayaw na rin namin. Tigil na, ayaw na nila eh. Ganun po ba? No. Bakit po pinupush na yung inyong damdamin ay talagang lumabas? Na yung emosyon nyo ay lumabas, yung pagpupuri nyo sa Panginoon.
Dahil meron pong joy deep in your heart na kailangang ilabas. Yung pagpupuri sa Diyos, iyon po ay nailalabas. Kapag nagbuka ka ng bibig mo, nagpuri ka sa Panginoon, meron pong kasiyahan. A joy deep within is unexplainable joy from the Lord. Hindi mo maipaliwanag. Hindi mo siya kayang explain. We cannot comprehend the joy we felt. Hindi natin makontain, hindi natin mapigil. Subukan nyo po kapag yung ando na kayo sa peak ng pag-worship, hindi nyo mapigil yung sarili nyo. Talagang magpupuri kayo. Tatalon ka, sasayaw ka, kakanta ka. Dahil yung inner joy, nasayo. Di po ha? Unexplainable joy from the Lord. Hindi mo nga po ito maintindihan eh. Ang saya-saya mo. Dahil ito yung gusto ng Panginoon. Na kapag na-meet natin siya, kapag hinanap natin siya wholeheartedly, mamimit natin siya at may joy, unexplainable joy from the Lord ang mapupunta sa ating mga puso. Amen? Yun po yung mararamdaman natin. Hindi natin kayang ipaliwanag. Di po ba? Mahirap po siyang ipaliwanag, pero nangyayari po siya. Naranasan nyo na po yun? Pagdulog nyo sa Panginoon, doon pa lang sa lugar na gustong-gusto mo, doon sa spot na gustong-gusto mo mag-pray, di ba may mga lugar kayo na gusto nyo pinagpiprayan? Pagdulog mo pa lang doon, nararamdaman mo na yung tibok ng puso mo, umaano na sa Panginoon, di po ba? Eto na, andito na ako sa lugar na to, kailangan ko na mag-pray. Sabihin ko na sa Lord yung gusto kong sabihin. Amen? Pangatlo po, has inner stability and strength in crisis. Sabi po doon, for you have been my help, and in the shadow of your wings I'll sing for joy. My soul clings to you, your right hand upholds me. Ito po si Haring David. Sa kabila po na marami siyang naging sumuway din po siya sa Panginoon, siya po ay naghanap ng inner stability and strength during the crisis. Di po ba? Alam niyo po yung nanay na manok, ano ba tawag sa nanay? Inahing manok. Di ba may mga sisiw? Di ba kinukuluban sila nung wings niya? Di po ba? In the shadow of your wings. Nilulukuban ng nanay na manok yung mga sisiw. And ang mga sisiw ay nakakaramdam ng comfort. Tayo, in the shadow of your wings, I sing for joy. Kasi alam natin na ang Panginoon ang siyang lumulukob sa atin. When we call upon the Lord through prayer, through worship, lumulukob po ang presensya ng Panginoon sa atin. Hindi po natin to maikakaila dahil ito po yung totoong nangyayari. Yung ating mga kaluluwa, yung ating spirito ay nakakling on sa Lord. Nakahimlay tayo o nakasandig tayo sa Panginoon. Katulad po ng mga sisiw na nilulukuban ng isang nanay na manok. Ang Panginoon, yung presensya ng Panginoon, nakalukob po sa atin. And we are covered by the love of God, by the blood of Jesus. Amen? Kapag nagpe-pray ka, nasishake ka. Minsan hindi mo mapigil. Di po ba? Hindi mo mapigil. Nagpe-pray ka talaga na sinasabi mo sa Panginoon, eto po ako, Lord. Yung baby chicks na ang protection ay hinahanap niya sa kanyang nanay na inahin. Ganon tayo. We are longing for the love of God. Hindi po tayo nagsasawang hanapin ang mukha ng Panginoon. Amen? Katulad po ng isang sisiw, di po ba? God's powerful hand uphold and sustain us dahil alam niya na mahina po tayo. Alam po natin na we are protected 24/7 by God's covering wings. Protektado po tayo ng Panginoon buong maghapon, magdamag, o umaga ulit, hanggang gabi na naman, umaga hanggang gabi.
protektado po tayo ng kamay ng Panginoon. He stayed steady in the storm because he had the inner resource of God's strength. Nagiging steady po tayo, nagiging kampante po tayo dahil alam natin na niyayakap tayo ng Panginoon. Amen? We are covered by God's favor and no one can harm us under His wings. Nilulukuban tayo ng presensya ng Panginoon at walang makakasakit sa'yo kapag ikaw ay nasa ilalim ng pag-aaruga ng Panginoon. Amen? Pero paano mo ito mararanasan kung hindi mo siya hinahanap? Kung hindi ka nagpe-pray? Kung hindi mo gustong makita siya ng face to face, ng mukhaan? Hindi natin siya nakikita, yung Spirit ng Lord, nararamdaman po natin. Amen? Nararamdaman natin, damang-dama natin sa ating puso na ang Diyos ay kumikilos, na ang Diyos ay nilulukuban tayo, na ang favor ng Lord nasa atin at hindi niya hayaang masaktan ka. Hindi niya hahayaan na ikaw ay mahulog, madulas, masaktan ka dahil mahal ka ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. So hindi niya po hahayaan. 24/7 nakabantay ang Panginoon sa atin. Tayo, anong oras tayo nagpe-pray? Ilang minuto? Ilang oras? Ilang segundo? Napakaiksi naman nun kung segundo lang. Minuto, napakaiksi nga nun. Di po ba? Ako nga po, naiiksian na ako sa prayer time ko ngayon eh. 2 oras na yon, naiiksian na ako sa umaga. Gusto ko na ulit mag-adjust. Hindi ko po ito sinasabi para ipagmalaki sa inyo. A challenge. Working po ako. Pero gumigising po ako early in the morning to pray at mag-devotion. Sunday, ang gising ko 3:30 or 3:15 para po mag-prepare for Sunday worship. Dahil ang lapit namin, no? Parang tumawid lang kami ng kalye. Challenge. Kung kaya ko pong gawin at my age, how about you? Mas bata yung iba sa akin. Umami ng edad eh. Di po ba? Ibig sabihin, kaya natin. Kaya po natin to. Dahil tayo ay binigyan ng favor ng Lord na dumulog sa Kanya at hanapin ang Kanyang mukha. Manalangin sa Kanya. Yung promises po niya to follow. Hindi po, ang gusto kasi natin, ibigay muna yung promises bago tayo mag-pray. Hindi po. Pray ka muna, then God will do the rest. Pray. Huwag ka pong mapagod manalangin. Huwag kang mapagod maghanap ng mukha ng Panginoon. Huwag kang mapagod na hanapin ang Kanyang presensya. Huwag kang mapagod na magpuri sa Diyos. Amen? Kapag napagod ka, titigil ka. Kaya huwag kang mapagod. Go. Kailangan lang po, yung lakas mo, ibigay mo sa Panginoon. Di po ba? Letter D, has inner perspective and balance. Those who want to kill me will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. Di po ba may di naman lahat ng tao natutuwa sa atin. Hindi naman lahat ng tao masaya sa nakasama ka. Anong dapat mong gawin? Hindi po natin sasabihin, Lord, parusahan mo nga to, salbahe. Di po ba? Wala namang ganun. Sasabihin lang po natin, Panginoon, bahala ka na sa Kanya. Yung po nga, yung outlook po natin, di ba? Meron po kasi mga tao na gusto tayong ibagsak. May mga tao na gusto po tayong sirain. May mga tao na gusto po tayong wasakin. Hindi po sila masaya pag nakikita ka. Di ba?
Pero ikaw, bilang anak ng Diyos at nararanasan mo ang presensya ng Diyos, kailangan alam mo silang pakiharapan. Papaano? Di ba? Yung outlook mo, ano ba yung itsura mo? Ano daw po ba yung nagiging outlook natin kapag lagi nating kausap ang Diyos? Di ba sabi, sino yung kaibigan mo? Pag sinabi mo, si Ate Brenda, ay di maingay ka din. Di ba? Yes. Di po ba? Tapos sabihin, sino ang kaibigan mo? Si Aida. Di po ba? Kasi sino yung kasama mo lagi, parang ina-adapt mo yon. So kung lagi mong hinahanap ang Panginoon, lagi mong kasama ang presensya ng Panginoon, ito yung ma-adapt mo. Amen? Makikita sa'yo. Yung outlook mo, masaya. Yung mukha mo, masaya. At nakikita na ikaw ay mapagtagumpay. Amen? Kasi sino lagi mong kasama? Ang Panginoon. Hindi ko po sinasabi na hindi na po kayo makikipagkaibigan. Hindi ko po sinasabi na baliwalain nyo na yung katabi nyo. Ang gusto ko lang pong sabihin, may oras para makipagtsikahan, may oras para manalangin, may oras para hanapin at magpuri sa Diyos. Hindi po lahat ng oras uubusin natin sa pakikipagmarites, pagsi-cellphone. Hindi po ba? Kasi cellphone mo, ano yung pinapanood nyo sa cellphone lagi? TikTok? TikTokeries? Oh, na-adapt mo na. Wala, lagi ka na. Panay na TikTok mo. Oh, panay picture, panay ang post mo. Oh, post. Di po ba? Oh, sige, yung pinakamalapit na lang. Yung mahilig online, ano yung bumibili? Anong tawag doon? Shopee. Bato-bato sa langit, lahat ng tamaan may bukol. Alam niyo po ba, hindi ko inaral. Bumili dyan. Minsan ako nagtangka. Hindi pa ako nakontento, hindi ako nagandahan. Gusto ko itapon. Hindi po ako, ilalagay doon sa cart. Ilalagay ko lang po, tapos hindi ko na po siya binabalikan. Kasi nagagandahan lang ako. Pero pag talagang gusto ko, sabi ko, Jo, tingnan mo nga to. Ayoko pong aralin. Mukha po ba ako walang pambili? Hindi po ba? Kasi nga, ayoko pong maging habit yon. Gusto ko po personal na nagsishopping. Gusto ko personal na nasa mall. Doon po, yon. Hindi po yon. Ibig sabihin po, kung ano yung lagi mong ginagawa, iyon ang nakikita o na-adapt mo. Amen? Pero kung lagi ka nagpe-pray, hindi ko po sinabi na huwag na kayong maglaba ha. Habang naglalaba, pwedeng mag-pray. Habang nagluluto, pwedeng mag-pray. Di po ba? O habang nagtatrabaho mga tatay, puro naman kasi babae tinitira, pwede pong mag-pray. Mga estudyante, bago pumasok sa eskwelahan, pwedeng mag-pray. Habang nasa school, pwedeng mag-pray. Di po ba? Kung ano po yung ipinapractice mo, iyon ang nakikita sa'yo. Amen? Hindi nakikitang nagpe-pray ka. Parang namang hindi ito nagpe-pray. Parang hindi ito Kristiyano. Narinig niya na yung ganon? Kristiyano ba to? Di po ba? Mako-question ka pa. Kung ang nakikita sa'yo yung halo o yung glory ng Lord, hindi na tatanong kung Kristiyano ka. Baka ang nakikita sa'yo, dalawang ano. Hindi po ba? Hindi halo. Hala, nakikita sa'yo. Hindi po, ganun po yon. Kung ano po yung nakikita sa inyo, yun ang ipinamumuhay nyo kasi. Kung lagi mong kausap ang Lord, ang pinamumuhay mo, ang salita ng Diyos. Kung lagi kang nagpupuri sa Diyos, ang pinamumuhay mo, ang pagpupuri sa Diyos. Lumalabas po yan, kusa. Nakikita, nagmamanifest. Tingnan nyo nga katabi nyo, nagmamanifest ba? Nakikita ba ang Diyos sa buhay niya?
Hindi ba? Ano nakikita? Ganda lang. Hindi po ba? Ang nakikita, yung pagiging makadiyos mo. Lilitaw at lilitaw yan. Hindi po natin yan kayang itago. Ilalagay sa bulsa, hindi pwede. Kasi lumilitaw po yan. Kusa na lumilitaw. Dahil yung glory ng Panginoon, lagi mong hinahanap. At lagi ka nagpupuri sa Diyos. So, ito po ay lumilitaw. Makikita to sa'yo. Di po ba? Amen po doon? So, the point is, the person who seeks after God will be a person of strength and stability, a person with inner resources to meet every crisis in life. Yung pong mga tao daw na laging naghahanap sa presensya ng Panginoon ay may lakas, stable siya, hindi siya natatakot kasi alam niyang kasama niya ang Panginoon. Amen? May takot ka kapag alam mong hindi mo kasama ang Panginoon. Takot ka. Bakit? Hindi mo kasama ang Lord. Pero pag alam mong kasama mo ang Lord, mayroon kang comfort. Kampante ka. Alam mo na ang Diyos ang kasama mo. Amen? Conclusion po. Ayan. Is my schedule reflect that seeking God was my number one priority? Kapag overloaded tayo ng trabaho, overloaded ka ng problema, overloaded ka ng, ano bang masarap lang sa overload? Pagkain lang, di ba? Pero pag trabaho, problema, kalamidad, ano man yon, paano yung pagtawag mo sa Lord? Di po ba? Paano mo tatawagin ang Panginoon kapag ang problema mo patong-patong na? Pag ang schedule mo, hindi mo na malaman kung ano gagawin mo. Paano ka tatawag sa Lord? Pero ang mahalaga, ano nga po ba yung mahalaga? Kausapin ang Panginoon. Hanapin ang kanyang mukha. Dumulog sa Panginoon. Seeking God is essential. Kung essential po ang pagkain physical, mas essential po yung paghahanap sa presensya ng Panginoon. Amen? Hindi ka nga nagugutom kapag nakikipag-usap ka sa Lord. May something. Kasi alam mo na ang kausap mo ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. And we must seek God and be our priority in our life. Yung paghahanap sa presensya ng Panginoon. Hindi po como pastor na kami, hindi na namin kailangan maghanap sa Panginoon. Hindi po como leaders na kayo, babawasan nyo yung oras ng pakikipag-usap sa Panginoon. Dapat nga po dagdagan, hindi bawasan. Diba? Dapat po dinadagdagan nyo yung oras ng pagdulog sa Panginoon. Hindi yung, ay okay na yon, okay na ako doon. Huwag po kayong masatisfy. Dapat maging malalim po tayo, lalo sa paghahanap sa Panginoon. Amen po? Sige po, manalangin po tayo.